Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Welcome na naman dito sa ating oras-oras na reaksyon ni Attorney Enzo Recto. Okay, so pag-usapan natin itong tungkol sa isang social media influencer vlogger na nagngangalang Guillermina Barrido. Nagkomentaryo dito kay Las Cañas. Ini-expose niya, sinisiraan niya si Las Cañas. Kakilala niya daw ito at sila daw ay magkakasama noon na kinausap ni Trillanes at ng mga Dilawan. No? Yan. Dilawan na naman ang tinuturo nito. Dilawan na naman ang tinuturo nitong Guillermina Barrido na to sa Kasitla Trillanes. Ito daw ang mga nasa likod dito kay Las Cañas. Ayon sa kanya, ito daw si Las Cañas ay humingi ng 19 million kapalit ng kanyang paglalabas ng mga aligasyon salaysay kontra sa mga Duterte sa war on drugs. Humingi siya ng down payment pa lang, 19 million daw. Ang nag-raise daw ng pundong ito ay sila Lloyd Lewis, yung mga Filipino-Americans, yung mga PhilAms na mayayaman daw, ano? Kaya yan yung sinasabi nito ni Guillermina Barrido. Sinisiraan niya itong si Las Cañas kasi nga sa ngayong linggo, ngayong linggo ay laman ng mga balita itong si Las Cañas, lalo na nang sinabi niya na si Sara mismo ay involved sa tukhang sa Davao nung ito'y mayor pa. Ngayon, syempre, todo salo. Sinasalo ng SMNI ang mga revelations, mga revelasyon nito ni Las Cañas. At isa sa ginagamit ng SMNI na basta't may ma-interview lang sila, nasisira dito kay Las Cañas itong si Guillermina Barrido. Panoorin nyo mga kabunyog ang pinagsasabi nito, itong Guillermina Barrido. Mamaya magkukomentaryo tayo. PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas nung 2017 ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na kasi isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player
Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a down payment pa lang yon bago siya lumantad. So lumantad siya nung ito pa po. Habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya si VP Sara. Anyway, mga kabunyogo, yan yung Guillermina Barrido. Lumitaw naman ito ngayon. Lumitaw ito kasabay ng paglitaw uli ngayon ni Las Cañas para ulitin na naman ang mga sinabi niya. Dati niya na pala itong siniraan si Las Cañas. Ang tinuturo niya na humahawak daw kay Las Cañas ay ang mga Dilawan at si Trillanes. Binayaran daw si Las Cañas ng down payment pa lamang 19 million. Ang nag-raise daw ng pondo yung grupo nila Loida Lewis doon sa US, mga PhilAms na may kaya. Kaya lang, alam nyo, itong Guillermina Barridong ito, ano ang patunay nito na sinungaling ito? Nung last week, nung mainit yung pagdinig ni Risa Hontiveros doon sa kay Kibuloy, naalala nyo mga kabunyog, lumabas din itong Guillermina Barridong ito, diniscuss ko rin ito sa live ko. Ang sabi niya, ang nasa likod daw ng mga paninira ngayon kay Kibuloy, kaya si Lisa Araneta Marcos. Kasabwat daw ang mga Dilawan. Anong paliwanag niya? Kasi daw yung Arlene Stone, yung isa sa mga testigo laban kay Kibuloy, pinamasahihan pa daw ni Lisa Araneta. Umuwi lang dito sa Pilipinas para makaharap doon sa tama yun si Pilger Short. Sinabi niya na pinauwi si Arlene Stone. Tapos nag-i-stay daw sa mamahaling hotel. Ay wala naman si Arlene Stone dito eh. Hindi naman pala umuwi. Kaya sinungaling itong Arlene, Itong Guillermina Barridong ito, sabi niya, kumpirmado ko. Kasi nakausap ko mismo yung kapatid niya ni Arlene Stone. Pinauwi ni Lisa Araneta para daw mag-appear doon sa hearing ni Risa Hontiveros. Kaya ang nasa likod daw ng paninira ngayon kay Kibuloy ay itong mga Dilawan at itong grupo ni Risa Hontiveros. Sa katunayan, kasabwat daw sila Lisa Araneta. Ito nga daw si Arlene Stone ay pinamasahihan pa ni Lisa Araneta, pinatuloy sa isang mamahaling hotel. Tapos nalaman natin, hindi naman umuwi dito si Arlene Stone. Diba? Kaya sinungaling itong Guillermina Barrido na to. Tapos ngayon na naman, kay Las Cañas, kung ano-ano na namang sinasabi niya. Binayaran daw ng 19 million, down payment pa lang. Wala. Sira na ang credibility nito. Hindi ko kasi na-ready yung video nung nagsalita ito na dun sa pagdinig ni Kibuloy, ang mga nandun daw na mga testigo ay mga hawak nila Lisa Araneta at ng mga Dilawan. Hayaan nyo, bukas, pag nakuha ko na yung video na yon, nagsalita rin itong Guillermina Barrido na ito, no? Naalala nyo yan mga kabunyog? Naalala nyo yon nung diniscuss ko yan? Sabi nito, mga pakawala, mga ginagastusan, binabayaran ni Lisa Araneta, kasabwat yung mga Dilawan, yung mga testigo laban kay Kibuloy. At ang hinahalimbawa niya yung Arlene Stone, pinamasahihan pa daw ni Lisa Araneta at pinatuloy sa mamahaling hotel. Tapos lumabas ngayon, hindi naman pala totoo, hindi naman umapir doon sa hearing sa Senado yung Arlene Stone na yun.
Tapos ngayon may gana na naman siyang interviewin ng SMNI. Filger Vlog, salamat sa pag-send ng donations ha. Itong SMNI na to, naghahanap lang ito ng mga mai-interview ng mga fake news ha. Sanay na itong bayaran nitong Guillermina Barido na to eh. Di ba? Mga kabunyog, naalala nyo yun? Oh, naalala nyo yung diniscuss ko yan? Ito, sabi nito, si Arlene Stone daw ay pinauwi. Oh, hindi naman pala umuwi. Tapos ngayon, si Las Cañas naman ang kanyang tinitira. Ini-expose niya naman. At saka yung mga sinabi niya, kabaliktaran niya ng sabi ni Bato. Ano bang sabi ni Bato de la Rosa? Ang sabi ni Bato de la Rosa, itong si Las Cañas ay hawak ng mga nagsusulong ng PI, yung People's Initiative. Di ba? Naalala niyo yung sinabi ni Bato? Ito daw si Las Cañas ay hawak ng mga promotor ng People's Initiative. Kasi daw, iniimbestigahan nila Bato, nila Amy Marcos, yung People's Initiative. Para ma-distract ang investigasyon ng People's Initiative, kaya pinalutang itong si Las Cañas. Kaya ang nasa likod daw ng mga dito kay Las Cañas ay yung mga nagtutulak ng People's Initiative. Sino bang nagtutulak ng People's Initiative? Ay di ba sila Romualdez at saka sila Marcos? Ay bakit sabi nito ni Guillermina Barido ang handler ang humahawa kay Las Cañas, mga Dilawan at saka si Trillanes. Di ba? Di magkabangga ngayon ang sinasabi nito ni Guillermina Barido kaysa sa sinasabi ni Marcos Jr. ay ni Bato de la Rosa. Ang sinasabi ni Bato de la Rosa, ang may pakana ng paglutang ngayon ni Las Cañas ay yung mga nagtutulak ng People's Initiative. Sino yon? Sila Romualdez yon. Pero ang sinasabi naman ito ni Guillermo Barido, ang may hawak daw ng dito kay Las Cañas ay sila Trillanes at ang mga Dilawan. Yun. So, ano ba talaga? Magkakabangga. Pare-pareho kayo mga DDS. Si Bato at saka itong Guillermina Barido. Tapos bangga ang inyong mga statements. Anyway, yan mga kabunyog. In-expose ko yan ngayon para makita nyo. Ganyan sila ngayon magsinungaling. Okay, sige po. Yan po ang ating oras-oras na komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.